Namiss mo ba si papa mo at mama mo, darling? Si mama lang po. Wala din naman po ako mahal ni papa. Si mama lang naman nagmamahal sa akin mula bata ako. Si mama mo lang nagmamahal sa'yo. Ay, mama ko lang naman po naranasan na magmahal. Hello mga kalingap, this is Kuya Potpot Vlog at welcome to my YouTube channel. At guys, meron tayong isang reaction video na medyo ngayon, medyo emotional guys, no, mula to sa upload ni Kalingap Tata guys, no. Ito yung kalbaryo ng isang bata na nagngangalang si Darlene guys. At syempre, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. May kalap shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, 10 na kanyang mga kasamaan. At siyempre, mega love shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap. Saan man kayo nung sulok ng mundo naroon, naway lagi po kayong gagabayan ng ating poong may kapal. So, ayan, simulan na po natin guys ang ating reaction video. Anong pangalan mo ulit? Darling po. Darlene. Ilang taon ka na? 10. 9. 10. Darlene. Bakit ka umiyak, Darlene? Noon po kami, papa maliit pa, naglalako din ako ng isda. So guys, ayan, no, nalaman natin na itong batang babae na si Darlene ay 10 taong gulang at iniwan na sila ng papa niya at siya po ay nagtitinda ng isda o naglalakaw ng isda guys. Ang mura niyang edad guys, no? Sundan pa po natin ang pakikipag-usap po ni Kalingap Tata sa batang si Darlene. Ako ng isda. Matagal ka na bang naglalako ng isda? Bakit mo ginagawa yung paglalako ng isda, Darlene? Para po may pambili kami ng mga ulam. May pambili kayo ng ulam. Ilang taon ka nang iniwan ka ng magulang mo? Ano pa po, di pa po ako nag-aaral. Hindi ka pa po nag-aaral. So ayan guys, no, nalaman natin, no, na kaya siya naglalakaw ng isda, no, ay para may pambili siya ng pangkain nila sa pang-araw-araw at talagang nalaman din natin, no, ayon sa kwento po ni Darlene ay hindi pa siya nag-aaral nung time na iniwan sila ng kanyang mga magulang. So guys, sundan pa natin. Hindi ka pa nag-aaral? 2 years old. 2 years old. So kayo po ang lola? Kaya iyak-iyak pagka ulit pa sila iniwanan. Tapos tayo lang ng ama, iwan pa rin ang ina. Kaya ganyan. So wala na silang ama at ina? Wala na. Wala po. Hindi na po nahanap. Hindi na nahanap? Opo. Anong dahilan? Bakit? Hindi po Iwan. Pagka maga daw ba't bigla daw po nawala. Wala. Opo. Ikaw ilang taon ka iniwan kayo ng papa at mama? Dinala po ako nun. Sinama po yan. Dinala ka? Opo, parang ginawa lang po tagalaga ng bata. So ayan guys, no. Nalaman natin sa kapatid ni Darlene guys, no. Ayan, no, iniwan na talaga sila ng mga magulang at ang kanyang ama naman ay dinala siya before, no, nung para mag-alaga ng bata guys. So sundan pa po natin ang kwento ng nila Darlene. Ginawa kang tagalaga ng bata. Binuwi niya sa akin. Bakit ka umuwi kay lola mo? Binubulbul po rin po ako minsan ay. Ay, binubulog ka? Bakit ka binubulog? Grabe, hindi ko ito kakayanin guys, no. Nakakaranas na physical na pang-aabuso itong ate ni Darlene guys, no. Nung time na kinuha siya ng kanilang ama guys. So grabe naman, napaka-irresponsible naman po
ng kanyang ama. Grabe, at sinasaktan ng sariling anak, guys, no? So sundan pa po natin. Sinasaktan po yan Sinong nag-ano sa'yo? si Papa po, pagka may kasalanan po yun, pag di nagugas ng plato, inaano po, minsan sinasabunutan, minsan sinasapak. Sinantok na ako ng isang bisis tapos sinampal. Sinuntok ka? Grabe. Grabe yung physical na pang-abuso na danasan ng mga to, ng magkapatid na to, no? Ni Darlene sa itong ate niya, grabe. Sinampal at sinuntok, grabe naman. At sinasabunutan, grabe. Ito talagang napaka-irresponsableng ama naman ito, guys, no? At pinaranas yung physical na pang-aabuso sa mga anak na which is pwede makakos ng trauma sa bata po. Grabe, sundan pa po natin. At sinampal? Pag nag-iyak yung anak niya dun sa babae. Ano yung anak niyo? Na lalaki? Hindi. Babae? Yung nawala. So yun, nalaman natin na nung namatay, nawala yung nanay nila Darlene na anak ni Lola, ay nag-asawa na pala ito, nakisama sa bagong, o nagkaroon ng bagong asawa o kinakasamang ama nila at nakakaranas ng physical na pang-aabuso itong kapatid po ni Darlene, no guys, no? Sundan pa po natin. Nag-aasawa yung papa niya nung maghiwalay dun sa kanyang mama. Ngayon may sanggol. Ito yung So pinapag-alaga. ayun guys, no, lilinawin natin. Nagkahiwalay yung nanay nila Darlene at ang papa niya, nagkaroon ng kinakasama at nagkaroon ng supling, no, ng anak. So ayon kay Lola, no. So sundan pa po natin. Hindi siya nakasunod sa eskwela. Ngayon, ano na siya nag-uwi niya sa akin, di daw niya kaya. Ay aalis si papa niya mapuntang Manila. Siya mag-aalaga. Iiwanan daw po siya. Ipupunta yung ipapalaga sa kanyang bata. So, di mo lang kinaya yung ginagawa ni papa mo? Tapos na anak po kasi nung umiyak yung bata, sabi ni papa, papatayin daw po ako pagka. Papatayin ka ba? Grabe, Diyos ko po. Lord, Diyos ko po, mahabaging Panginoon, no? Grabe naman, yung naiisip ng ama ng mga batang ito, guys, na at nasasabi yung mga ganong salita, grabe. At na parang hindi niya anak naman to, guys, no? At talagang nagpapasalamat naman ako at naiskot to ni Kalingap Tata. Even Kalingap Tata to na nagulat, no, sa sinabi ng ate ni Darlene, guys, no? Grabe yung kalbaryo, no, na dinanas nitong kapatid ni Darlene, no, nung mga panahong nandun siya sa kanyang ama, guys, grabe. Ako'y ama rin pero hindi ko kayang gawin yata yung ganyan. Grabe. Siyempre parang grabe yung pang-abusong nararanasan na physical saka emotional abuse ang nangyayari sa mga batang ito, guys, no? So sundan pa po natin. Pwede mo sa kanya. Mabilis po magalit kahit siya mali. So, kaya ka na, natatakot ka. Opo. Kaya ka umalis. Opo. Siguro. So ayun, guys, no, konting pagkakamali niya talagang masasaktan siya, kaya nagdesisyon siya umalis at pumunta na dito sa kanyang lola, no, kasama si Darlene, guys, no. Sundan pa po natin. Kaya pala. Masinggero yung Kaya nga po yung kapatid kong lalaki ayaw kay papat ng bubulbog daw po kahit di naman po may kasalanan yung So ayan, guys, no, even yung kapatid daw nilang lalaki ayon dito sa babaeng kapatid, no, na ate ni Darlene ay nakakaranas din ng pang-aabuso, no, sa kanilang ama, lalo na tuwing malalasing, guys, no, kahit walang kadahilan masasaktan sila ng kanilang ama. Grabe po. Nakakalungkot namang isipin na dinadanas ng magkakapatid na to, guys, no. Sundan pa po natin ang kwento po ng buhay nila Darlene, guys. Pag nagugas ako ng plato, nakikita ko si ate, binubulbog ni Papa. Nakikita mo na binubugbog. Lumisan doon. Nakikita mo na binubugbog ni papa mo si ate mo. Minsan nga po, pag kami pares po kami pinapalo, pag di kami nasunod kay Papa. Grabe naman yung papa niya. Grabe naman ang kanilang ama. Irresponsible, guys, no. Ang hirap i-react nito, guys, no. Ako ama rin, guys, pero 'di ba? Anak is anak, guys, no. Dapat pagkaingatan mo nga 'yan, no. Dapat nga wag mo papasaling yan kahit kanino, 'di ba? Lalo pag anak mo, 'di ba? Sa mga magulang na tulad ko, guys, no, grabe. Pero ito, kwento ni Darlene kakaiba, guys, no. Natulot na literally luha ko, guys, grabe.
grabe yung physical na pang-aabuso na naranasan nilang magkapatid, guys, no. Napaka-irresponsible naman itong ama, no. Para kala Darling, grabe, wala akong masabi. So sundan pa po natin. Sama pala ng ugali. May trabaho siya, nagtatrabaho siya sa karpintero. Oo. Tapos, pag may siya pera, mas maigit pa yung ano sa kanyang, ano ba kayo? Yung barkada niya kaysa pamilya niya. Ganun. Magano siya magbili ng mga pagkain ng pulutan. Doon, barkada niya. So guys, no, pinababayaan, no, ayon sa kanya sa lola ng mga bata, mas pinagtutuunan pa ng pansin o pinaglalaanan, no, yung imbis na pangangailangan ng mga anak niya ay nilalaan niya, no, sa barkada, no, sa mga kainuman niya, ayon po kay lola, guys. So apo sa mga lola ng mga bata, grabe naman ang manugang niyo, no, lola, no, at wala akong masabi, guys, no. Nakakalungkot na itong dinaranas na kalbaryo po ng magkapatid na to, guys. So sundan pa po natin. Pamilya, ang mga anak niya, ayan. Nakawa nga ang mga boy itong batang ito. Kaya Kayo yung nag-alaga na eh. ako na. Kayo nag-alala sa kanila. Ay, apat yan. Diyan kayo na eh. Papa mo na sir, pagka ganito, wala akong panlako. Nahihirapan ako. So yan guys, no, apat pala sila magkakapatid, no, sila Darling, at hirap na hirap din ang lola nila, no. Paano nga naman daw talaga pag wala silang mailakong isda, ika nga, no, guys, no. So ayan, no, nalaman natin yung talagang sitwasyon po ng magkakapatid na to, no, ayon kay lola, guys, no. Nakakalungkot talagang isipin na minsan may mga magulang talaga na pinababayaan po ang kanilang mga anak, no. Parang hindi nila binibigyan, no, na parang parang pinabayaan talaga nila, guys, no. Parang hinahayaan na lang nilang ganyan maging buhay, no. At grabe naman si lola, no. Hirap na hirap din kasi may edad na si lola, guys, no. Susundan pa po natin. Isip din, oh. So hanggang ngayon naglalako pa sila? Ay, di na yan. Ay, pagka wala na po si mama, di na po walang pasok at may isda kami, natulong yan. Yan ang... So pwede bang makita? So ayan, guys, no, nalaman natin. Pag may isdang ilalako sila, natulong sila sa kanilang ilano nung nabubuhay pa at kay lola, no. Tumutulong tong mga batang to, no, para may makaraos sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, guys, no. Pero kung wala talagang isda na ilalako, yun ang masakit doon, guys, no. Paano nila may raraos yung isang araw nila, no? 'Di ba? So sundan pa natin, guys, Bahay nyo? Pwede mapuntahan natin? Dito tayo dadaan. So yun po, kawawa pala yung mga batang ito. Binubuko na kawawa kanilang talaga, guys. ama. Kaya ito ay naluwa So yan po mga kalingap, ito pala ang bahay nila, oh. Si Lola na lang po nag-aalaga sa kanila. Itong bahay na Guys, grabe, kita nyo yung bahay nila, guys, no. Kita nyo naman, guys, no. Talagang hindi talaga maayos, guys. So sundan pa po natin. Ayan po mga kalingap po. Sira-sira din po. So ayan po mga kalingap. Pwede ba pumasok na eh? Ayan mga kalingap po. Grabe. Kawang kalagayan. Okay lang kayo dito na eh. Grabe, nakita nyo yung itsura ng tinitirahan nila, guys. Talagang sira-sira na at talagang hindi na safe, ika nga, guys, no. Kung may darating na malakas na ulan o bagyo, guys, mukhang posibleng masira talaga ng tuluyan ng tinitirahan nila lola at ng magkapatid nila na Darling, no, guys. So sundan pa natin. Saan kayo natutulog dito? Oo. Dito? Dito ka tutulog, ano, Darling? Sira mo ito, ay. So ito yung kusina nyo? Ay, grabe mga kalingap po. Grabe naman itong struggle sa buhay ng pamumuhay ng maglolang ito, no? Kita nyo, guys, no, mukhang nagsisiksigan sila sa napakalit na papag, no? So apat yung apo niya, tapos si lola, so 5 sila dyan na magsisiksikan, guys, at kita nyo naman, no? Talagang deserving po talagang matulungan ito ng Kalingap at nagpapasalamat ako na napuntahan to ng Team Kalingap nila Kalingap Tata, no, guys. So sundan pa po natin. Ito, butas ko. Butas yung ano nila. Te. Bahay.
dito, Nay. So nakita niyo yung bahay, nakita niyo yung sitwasyon nila sa bahay na yan, guys, no? Sira-sira po talaga, talagang hindi talaga maayos, no? Wala talaga silang maayos na ano, na higaan, kita niyo naman. Mukhang wala pang ilaw diyan, guys, no? So grabe yung pamumuhay na nararanasan po ng magkapatid at ng kanilang lola, no, guys, no? Sana nga po talaga ay may mga mabubuting puso na nakapanood ng upload po ni Kalingap Tata na handang magpabot ng tulong, no, sa magkapatid nito, no, guys. So sundan pa po natin. Ano ba yung buhay niyo dito? Okay naman yung pagtira niyo dito, hindi naman kayo nahihirapan. Nahirapan po. Bakit ka nahihirapan pag ulan? Kung isang po, wala pong gatong. Mga panggatong. Yung gatong po lang kami. Nanggatong kayo. Sa bundok kayo nanggatong? Nahihirapan talaga sila, guys, no. Pag sinabing gatong kasi yung gagamitin lang pangsaing pangluto nga, nahihirapan sila at pumupunta pa sila ng bundok para manguha ng mga kahoy na gagawin nilang panggatong, ika nga. Ayon dito kay Darlene, guys, no. Sundan pa po natin. Paano kayo magkasya dito? Dito sa maliit na... Ay, kasya kayo dito lang? Magkasya na lang. Binababa naman sa gabi dyan. At gusto ko sana, sir, maayos mo dyan. Ano sa pagtulog ay. Dito? Dito. Gano'n. Pero ganun sa una. Nasira na pala, no? Grabe, talagang kita nyo naman, sirahan na talaga yung higaan nila, guys, no. Kita nyo at sira-sira na rin yung dingding na sawali, no. Napawid, ika nga, no. Ganon din po yung bubungan nila, guys. Grabe. Talagang deserve po nilang matulungan, no, ng Team Kalingap, guys. So sundan pa po natin. Kaya yung Kawawa naman si... ay namumulima. Kawawa naman si Darlene, no? Sana isang kapatid nila? Hindi po. Ito ka, Lola. Lola, paano mo si ay niyo? Paglalako. Paglalako. So, magkano ang kita sa paglalako po? Puro pa rin, sir. Kung saan makakuha ng 300. Tapos kung saan maganda-ganda ang burbaratang pagkakuha. So, sa paglalako niyo, binubuhay yung mga apo niyo? So ayan, guys, no, nalaman natin na binubuhay lang talaga nila ni Lola yung mga apo niya sa paglalako ng isda, guys. Grabe yung nila, struggle po sa buhay, no. So sundan pa po natin. Wala yun, parang yun, walang sapulan yun. Yan sa pulang pinahanap buhay namin dyan, ang pagbubuhay sa mga apo ko ay Paglalako. Ilang taon na kayo nang buhay ng paglalako? Tagal-tagal na, wala pang ako'y magbiyuda. Lalako na ako, nasa 13 taon na. So nalaman natin, no, na matagal-tagal na talagang naglalako ng isda si nanay. Ito yung talagang para na ginagawa niyang no, para makasurvive silang maglola, guys, no. Since na nabiyuda, no, si Lola ay paglalako na ang kanyang naisipan, no, para maitaguyod niya yung pamilya niya, guys. So sundan pa natin ang pakikipag-usap po ni Kalingap Tata sa mga maglola, no, lalong-lalo na po kay Darlene, guys. So sundan pa po natin. 13 years ka nang naglalako. Wala akong yung mamamatay ang asawa ko. So yun na talaga yung hanap buhay niya. Namimili yung asawa ko ng isda. Ngayon mamatay, naglalako na ako. Naglalako na yung... So yan, mula nung nabiyuda, no, at nawala ng asawa ni Lola, ay paglalako na ng isda ang kanyang naging hanap buhay para mairaos yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, guys. So sundan pa po natin. Ay ko sa kanila. So yung paglalako ng buhay mo sa kanila? Na Darlene? Oo, alam niyo yung mga kapitbahay namin. Paglalako ng hanap buhay dito. Ng ibang hanap buhay dito. Tumutulong ka ba sa paglalako? Ano? Minsan nga po yung kanisya ko po sa paglalako yung ibigay ko po kay nanay. Mabili namin yung ulam, bigas. Siyempre ako. So yun, no, sa paglalako talaga, no, at talagang sinang-ayunan ni Darlene, no. Talagang sa paglalako, naglalako talaga sila para magkaroon sila ng pambili ng ulam o bigas, guys. Grabe yung struggle po ng pamilyang ito, ng maglolang ito, guys. So sundan pa po natin. Yung di pa nawawala yung kanyang mama,
Silang dalawa ang magkasama-sama. Tulong silang dalawa paglako, kanya-kanya silang dalang timba. Grabe, napakasipag ni Darlene, no guys, no? Nung nabubuhay pa yung ina nila, ayon sa kanilang lola ay talagang sinasamahan nila na maglako ng isda ang kanilang yung maong ina, guys, no? Grabe. So, sundan pa po natin. Yung natural sa mama niya, ako naman ang nasama na siya sa akin. Lako. Pag sabi ko, pagkaya ko lang, hindi ko sila pinapasama at nag-ieskwela. So, yun, no, pag may pasok, hindi niya pinapasama ni Lola, no, na magtinda ng isda yung mga apo niya. Siyempre, gusto niya rin kahit paano makapagtapos itong mga to, no, ng pag-aaral. No. So, grabe naman din ang sakripisyo po ni Lola, guys. Papahanga po ako kay Lola, guys. So, sundan pa po natin. Ang pasok at maraming isda, sama yan sila paglako. Sama sila. Hindi sila pumapasok sa... Hindi po, napasok po nga. Napasok kayo. Opo, maski po walang pambaon na kanin at ulam sa tanghali, nakikikain po sa pinsan. Ay, grabe, guys. Guys, pasok sila kahit walang baon. Medyo maintindihan ko pa yung walang baon. Pero guys, yung makikikain ka, no, guys, no, kahit wala laman dyan nila, nakikikain sila sa pinsan. Grabe, guys. Akita nyo, talagang deserving po talaga nila matulungan, guys. At buti na lang may mga mababait silang kamag-anakan na kahit paano ay pinapakain sila. Kaya lang talagang, siyempre, hindi natin masasabi hanggang kailan sila maaabutan ng konting pagkain, guys, no? Talagang grabe yung struggle ng magkakapatid na to, nila Darlene. Napasok na walang baon, minsan walang kain. Parang pag-uwi nila sa tanghali, pag wala pang silang pagkain na dadatnan, makikikain sila, no, sa kamag-anak nila o sa pinsan, ayon kay Darlene, guys. So, sundan pa po natin. Sabi ayaw yan yung mag-absent. So guys, nalaman natin na ayaw pang umabsent ng batang to. Talagang gusto niya mag-aral at makapagtapos, guys, no. May pangarap din, no, sa kabila ng hirap na nararanasan nila Darlene ngayon o ni Darlene ay talagang porsigido pa rin siya mag-aral ayon po kay Lola. So sundan pa po natin. Mag-absent pa rin yung magkapatid niya nakablo. Kaya na-absent. Hindi kaya absent. Darlene. Ayun, no, kinonfirma po ni Kalingap Tata na kung hindi talaga siya naliban sa klase, ika nga, guys. Nakakahangang bata. Sa kabila ng hirap, wala siyang baon, minsan walang kain, ay talagang gusto niya pa rin mag-aaral at nagsusumikap siya para makapagtapos siya ng pag-aaral, guys. So, sundan pa po natin. Pangarap mo, Darlene. Pangarap ko po makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko sila nanay. So, ayun, guys, no, napakasimple lang ng hiling, no, ni Darlene, no, na makapagtapos ng pag-aaral para matulungan pa rin yung pamilya niya, yung lola niya, guys. Grabe yung mindset ng batang to. Dahil nga sa nararanasang hirap, no, sa murang edad, no, sa musmus na batang to, ayun na yung mindset niya, no, na sana balang araw ay makapagtapos po siya, no, ng pag-aaral para matulungan niya o mabigyan niya ng kaginhawahan, no, sa buhay ang kanyang lola at ibang niyang kapatid, guys. Grabe. So sundan pa po natin. Bakit ka nalawa, Darlene? Anong naramdaman mo? Guys, bumuhos na yung emosyon niya, hindi na niya napigilan, guys, ni Darlene. Naiintindihan ko yung batang to na yun lang yung hiling niya, guys. So, nakita niyo, bumuhos na po yung emosyon niya, umiyak na talaga siya, guys. So, sundan pa po natin. Papa, ako na ako. Ilabas mo, Darlene. Si Lola umiyak na rin, no. So, yun, no. Umiyak na rin yung ate. Payak na rin, yun, no. Pinocomfort ng ate niya. Mama mo, Darlene. Ang mama lang po. Wala din naman po ako mahal ni Papa. Grabe, guys, nakita nyo, no. Mukhang may samaan ng loob siya sa papa niya talaga, guys. At mama lang niya ang daw ang namimiss niya ayon kay Darlene. Grabe, no. So, yun nga, sa naranasang pang-aabuso ng kanilang ama, no. So, hindi natin maiwasan talaga na magtanim ng galit sa dibdib si Darlene, ika nga, guys. So, sundan pa po natin yung pakikipag-usap ni Kalingap Tata, no, sa batang si Darlene. Mama lang naman nagmamahal sa akin sa mula bata ako.
Si mama mo lang nagmamahal sa'yo. Ay, mama ko lang naman po naranasan na magmahal. Grabe, grabe, kita nyo, no? Talagang ibinuhos na niya, no? Sinabi na niya na, mama niya lang niya, no? Doon niya naranasan yung tunay na yun lang yung sa tingin niya nagmamahal sa kanya, no? At hindi ito pinaranas ng kanyang ama, no? Grabe. Nakakaano yung sa damdamin, guys, no? Eh, ako yung ama rin, guys, pero mahirap siguro kung ako makakarinig niyan, kung ako tatay niyan, no? If ever lang, no? Para ako sigurong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Darlene, guys, no? At masakit yan, no? Na yung binitawang salita ni Darlene, guys, no? Kung maririnig yan ng tatay niya, siguro naman matatauhan, ika nga, no? Para ka talang binuhusan ng malamig na tubig. Kung ako yung nakaharap at ako yung feeling, for example lang, guys, a disclaimer, an example ko lang, kasi ako yung magulang din, ako ama din sa dalawang anak ko, no? Guys, kung ako may experience kaya nasasabihin ako ng anak kong babae ng ganyan, guys, baka mapris ako, no? Baka umiyak ako sa harapan ng anak ko. Feeling ko para akong binuhusan talaga ng malamig na tubig, ika nga, guys, no? Grabe grabe yung hinanakit niya sa ama niya, guys, no? Feeling niya hindi siya minahal o binigyang halaga o binigyan ng pagmamahal, no? Wala siyang naramdamang pagmamahal ng bilang kanilang ama, no? Kaya hindi natin maiwasan na magkaroon ng hinanakit po talaga si Darlene. Dahil ayon sa kwento niya, grabe, yung naranasan nilang pang-aabuso sa kanilang ama, no? Kaya siguro talagang ang namimiss niya lang talaga at ang sinasabi niya nagmamahal lang po ay ang kanilang yumaong ina, guys. So sundan pa po natin. Grabe, hindi na. Umiyak na talaga ng tuluyan si Darlene, guys. So, grabe po yung struggle po ni at talagang ibinuhos na niya, no, yung nararamdaman niya, no, talagang ayan, at talagang tingin ko nagulat dito si Kalingap Tata. Kahit ako, magugulat ako sa tinuro na yan ng batang si Darlene, guys, no. Yung nasasabihin na hindi siya mahal ng kanyang magulang, ng kanyang ama, guys, no. Ang naramdaman na ang nagmahal lang sa kanya ay ang kanyang yumaong ina. At talaga namang hindi natin masisisi yung batang si Darlene kasi nga sa naranasan nilang pang-aabuso, no, sa kanilang ama, guys. So hanggang dito na lang ating reaction video, guys. Maraming salamat. Siyempre, pag gusto niyo mapanood po yung full video ng kwento nitong batang si Darlene ay puntahan niyo po sa YouTube channel po ni Kalingap Tata, no? At siyempre, wag niyo na rin po skip yung ads para makatulong po kayo lalo sa channel po ni Kalingap Tata at sa kanyang adikain at ng buong team Kalingap, guys. So, sa makakapanood na reaction video ito, guys, at kung gusto niyo magpaabot ng tulong po, no, sa batang si Darlene, guys, no, ay pwede niyo pong kontakin or mag-message po o mag-comment po kayo doon sa mismong video, no, kay Kalingap Tata or sa official Facebook page po ni Kalingap Rap na banggitin niyo na napanood niyo po yung upload po, no, ni Kalingap Tata or sa aking reaction video ng upload po ni Kalingap Tata, guys. Grabe. At grabe po talaga yung emosyon, no, talagang nilabas na talaga ni Darlene yung sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib, guys, no. Hindi natin tatanggi dahil talagang naranasan po na ni Darlene yan, guys. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video. At siyempre, bago tayo tuloy magtapos ay pa-support po o pa-subscribe po sa YouTube channel po ni Kalingap Tata. Kung sa mga hindi pa po nakasubscribe, please like and share and subscribe to Kalingap Tata YouTube channel, no. At siyempre, ganun din po sa mga channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rap, sa po na kanilang mga kasama. At siyempre, sa aking din po, palambing din po sa aking munting channel, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, Kuya Potpot Vlog, no? At hit me yung notification bell para laging update sa aking mga upload videos and reaction videos, guys. So, maraming salamat. Hanggang sa muli nating reaction. This is Kuya Potpot Vlog saying, bye-bye!